Kwento, ang dalawang mangangaral. Sa isang maliit na bayan ay may dalawang kilalang mangangaral, si Elias at si Ruben. Pareho silang marunong magsalita tungkol sa Diyos, pareho ring nakikita ng tao na tila banal at tapat. Si Elias ay hindi kasing galing magsalita ni Ruben, ngunit simple ang kanyang buhay. Tahimik siyang tumutulong sa mahihirap, naglalaan ng oras sa panalangin, at palaging handang magpatawad. Ang kanyang mga gawa ay hindi palaging nakikita ng lahat, ngunit ito'y bunga ng kanyang tunay na pagmamahal sa Panginoon. Samantalang si Ruben ay malakas magsalita, maraming tao ang humahanga sa kanyang galing, at madalas niyang ipagyabang na siya ay lingkod ng Diyos. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, siya ay nag-iimbot, nagmamalaki, at ang kanyang pagtulong ay may kapalit na papuri at pagkilala ng tao. Dumating ang isang gabi na nanaginip sila ng parehong tanawin. Sa harap nila ay ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono. Maraming tao ang lumapit at nagsabi, Panginoon, Panginoon, sa iyong pangalan kami nangaral, nagpal-ayas ng demonyo, at gumawa ng mga himala. Ngunit sa halip na purihin, narinig nila ang tinig ng Panginoon. Mas mahigit, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mateo Kapitulo 7 versikulo 23. Pagkagising, si Elias ay labis na naluha at nagpasalamat sa Diyos. Sinabi niya sa sarili, hindi sapat ang gawa, kailangan ko pang lalong sumunod sa kalooban ng Ama. At mula noon, mas nagpakumbaba siya at mas naging matapat sa paglilingkod. Ngunit si Ruben, sa halip na magsisi, ay ipinagpatuloy ang kanyang pagpapakita ng kabanalan sa panlabas, iniisip na sapat na ang mga gawa na nakikita ng tao. Malalim na mungkahi sa buhay. Isa, huwag lamang sa labi, kundi sa gawaing tapat. Ang tunay na pagkakilala sa Panginoon ay hindi nasusukat sa dami ng ating sinasabi o ipinapakitang kabutihan, kundi sa pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Santiago Kapitulo 1 versikulo 22. 2. Ingatan ang puso kaysa sa panlabas na anyo. Maaaring linlanggan ng tao ang kapwa sa pamamagitan ng magagandang salita at gawa, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang anyo o ang taas ng kanyang katawan. Sapagkat hindi tulad ng pagtingin ng tao, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Unang Samuel Kapitulo 16 versikulo 7. 3. Pag-ibig at pagsunod, higit sa anumang gawa. Maraming gumagawa ng kabutihan para sa sariling kapurihan, ngunit ang tunay na mahalaga ay ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kung wala akong pag-ibig, ako'y wala. Unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 2. Pagninilay. Ang tanong ay hindi lamang, ano ang nagawa ko para sa Diyos? Kundi, ginawa ko ba ito ayon sa kanyang kalooban at sa kanyang pag-ibig? Ang ating paglilingkod ay sinusukat hindi ng palakpakan ng tao, kundi ng katapatan ng puso sa harap ng Panginoon. Darating ang araw ng paghuhukom, at ang makikilala ng Panginoon ay yaong tunay na sumunod, hindi lamang tumawag sa kanya sa pangalan.